At ayan, matindi po ang balita natin ngayon. Sabi dito, expert says you need to buy 6,250 XRP before July. Ayan. Nakikita natin ang mga kakaibang galaw po ngayon dito sa cryptocurrency market. Particular na po dito kay XRP. Para sa marami, kapag bumababa po ang presyo, ang unang nararamdaman ay takot at pag-aalangan. Pero para po sa mga eksperto at mga batikang analyst na matagal nang nagbabantay sa galaw ng market cycle, ang ganitong mga pagkakataon ay hindi po isang babala para lumayo, kundi ito po ay isang malaking setup o pagkakataon para kumilos. Kaya pasabog po tayo dyan. Kamakailan lamang ay meron pong isang sikat na analyst ang nagbahagi ng kanyang napakahalagang pananaw kung bakit ang kasalukuyang sitwasyon na XRP ay isa sa pinakamagandang pagkakataon para mag-accumulate. Kaya ayan po siya. Siya po si Levi Ritfield ng Crypto Crusaders. Ayan, sa katunayan, nagbigay siya ng isang napaka-specific na numero na dapat daw nating tingnan bago pumasok ang buwan ng July. Sinasabi niya na ito ang tamang oras para mag-ipon at mayroong target na pwedeng magsilbing baseline para sa susunod na malaking pag-angat ng presyo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kanyang mga rason, ang kasaysayan ng mga nakaraang cycles at ang simpleng math kung bakit ang numerong ito ay pwedeng magkaroon ng malaking epekto sa hinaharap. Pero bago po tayo magpatuloy ay mag-technical analysis update lamang po tayo dito kay XRP. At ayan, nakikita po natin ang presyo ng XRP ay nasa 1.17. Ayan, naglalaro po siya sa 1.17 at ayan, nagbabago po yung kanyang last 2 digits dito. At makikita po natin dito sa kanyang daily chart na patuloy pa rin po ang kanyang pagkukonsolidate dito sa pagitan ng resistance line natin na 1.2234. Ayan. At saka minor support na 1.0897. Gaya nga ng aking nakalipas na analysis, na sabi ko na magpapatuloy lamang po sa pagko-consolidate itong sa XRP dito sa pagitan ng resistance natin dito at saka support natin dito. Kaya yan na nga ang kanyang ginagawa. At hanggang sa ngayon ay wala pa rin pong pagbabago sa aking nakikita na magiging galaw na XRP sa mga paparating na araw. Patuloy pa rin po itong magko-consolidate dito. Ayan. At nakikita po natin dito sa ating isang indicator dito na nanghihina pa rin. Patuloy na nanghihina ang ating bearish momentum o yung pwersa ng mga sellers. Kaya sa tingin ko sa pagkakataong ito or sa mga paparating na araw ay mukhang susubukan po niyang patamaan yung major resistance natin dito na 1.2234. Kaya kailangan po nating bantayan yan kung sakaling umabot po siya dito. At kung i-check po kasi natin si Bitcoin ay umaangat. Ayan, kaya maaring ang pag-angat na ito ni Bitcoin ay maari po niyang hatakin sa XRP pataas. Lalong-lalo na at itong si Bitcoin ay sinusubukan po niyang basagin ang ating kasalukuyang resistance dito sa 65,594.59. Kaya kung nabasag niya ito, mataas ang chances na magrarally itong si Bitcoin patungong $71,000 dito, which is ang ating sunod na resistance. At kung pag nangyari yan, hahatakin niya si XRP pataas. Kaya maaaring umabot itong si XRP dito sa 1.3211 or baka dito pa sa 1.3833 kung nangyari yung breakout ni Bitcoin. At syempre, mangyayari po yan kung aayon yung ating mga indicators na may sapat na volume o momentum ang market. Kaya yan po ang aking short technical analysis dito kay XRP. Kaya balikan po natin ang ating balita dito at pag-usapan naman po natin ang tungkol sa 200-week moving average at ang kasaysayan nito. Para maintindihan po natin kung bakit ganito kalakas ang tiwala ng analyst natin dito na si Levi Ritfield, kailangan nating tingnan ang tinatawag na 200-week SMA or Simple Moving Average. Ito po ay isang linya sa ating pangmatagalang chart or long-term chart na nagpapakita ng average na presyo ng XRP sa loob ng halos 4 na taon.
Sa kasalukuyan, ang presyo po ni XRP ay muling bumaba sa ilalim ng linyang ito. At ngayon ay naglalaro po siya sa halagang humigit kumulang $1.33. Ayan. Ayon po sa pag-aaral ng analyst, hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Sa kasaysayan po ng XRP, may dalawa na tayong malalaking insidente kung saan ang presyo ay bumagsak sa ilalim ng mahalagang linyang ito. At sa bawat pagbagsak na ito, ang sumunod na pangyayari ay palaging explosive o pabigla-biglang pagangat. Ang unang insidente ay naganap po noong December 2020. Noong panahon na iyon, sa XRP ay bumaba sa halagang 0.30 o mas mababa pa. Pero matapos nitong muling makuha at lampasan ang moving average na yan, mabilis itong umakyat patungong $1.65. Ayan, quickly rose to $1.65. Ibig sabihin, nagpakita ito ng 8 times na gain. Ayan, from the 8 times gain from the bear cycle low. Ang mga taong nakabili sa ilalim ng linyang ito ay nakakita ng napakalaking gain sa kanilang naging desisyon. Hindi lang dito nagtapos ang pattern. Ang ikalawang pagkakataon ay sumunod sa eksaktong parehong structure. Muling bumaba po sa XRP sa ilalim ng 0.30 bago ito nagkaroon ng malaking breakout. At sa pagkakataong ito, mas matindi ang naging resulta dahil ang digital asset ay umabot po sa peak na pumatak malapit sa $3.66. Ayan. Yan ay higit po sa 10 times na gain mula sa pinakamababang antas ng presyo. Dahil sa dalawang makasaysayang pangyayaring ito, inilarawan ng analyst ang antas ng 200-week moving average bilang isang position na literal na lumilikha ng mga milyonaryo sa mundo ng crypto kapag nag-click ang market cycle. Ayan, pag-usapan naman po natin ang supply sa halagang $1.13. Ayan, ngayon pong taon, particular po ngayong June 2026, sa XRP ay muling nasa ilalim po ng linyang ito sa presyong 1.13. Ito ang dahilan kung bakit ang analyst ay naglabas ng isang direktang pahayag. Naniniwala po siya na ang tinatawag na accumulation phase ay isang maikling window ng panahon kung saan ang presyo ay mababa pa dahil kinakain at inaabsorb pa ng market ang mga natitirang nagbebenta. Kaya ayan, 1.13. Kung susuriin po natin ang pananaw na ito, ang malaking logic po sa likod ng kanyang mga sinasabi ay sa tuwing ang isang asset ay bumababa sa kanyang pangmatagalang average, ibig sabihin nito ay nasa undervalued territory tayo. Isipin ninyo na lang ito mga crypto na parang isang sikat na brand ng sapatos o bag na biglang nagkaroon ng malaking discount sa mall. Ang totoong halaga ng product ay hindi naman nabawasan, sadyang nagkaroon lang ng temporary markdown sa presyo nito. Ang mga taong nakakaintindi sa halaga ng brand na iyon ay mabilis na pipila para bumili habang mura pa. Sa crypto, ang $1.13 ay parang discounted price para sa mga naniniwala sa long-term utility ni XRP. Kapag ang presyo ay matagal na nag-stay sa ilalim ng moving average na ito, parang nag-iipon po ng lakas ang market. Ang tawag ng iba rito ay parang isang life jacket na pilit mong itinutulak sa ilalim ng tubig. Habang mas malalim at mas matagal mo itong itinutulak pababa, mas lumalakas ang pressure nito. At sa oras na bitawan mo ito o mawala ang pressure ng mga nagbebenta, bigla itong sasadsad paitaas ng napakabilis. Ito ang dahilan kung bakit ang kasalukuyang presyo ay itinuturing na isang magandang entry point. Ang panganib po sa ganitong sitwasyon ay ang paghihintay ng matagal. Maraming tao ang gustong bumili kapag umaakyat na ang presyo, pero ang sikreto ng mga matatagumpay na investors ay ang pagbili kapag ang lahat ay tahimik o natatakot. Ayan, pag-usapan naman po natin ang sinabi niya rito na 6,250 XRP target bago po sumapit ang buwan ng July. Kaya, ayan, ayon po sa kanyang pahayag, ang bawat isa ay dapat daw sumubok
na makakuha or bumili or mag-acquire ng hindi po bababa ng 6,250 XRP bago po magsimula ang buwan ng July. Ang kanyang rason ay nakabase po sa simpleng matematika at sa mga historical data na nakita natin sa mga nakaraang taon. Kung gagamitin po natin ang kasaysayan bilang gabay, paano kung mag-repeat o maulit ang kasaysayan at muling magpakita ng 10 times move sa XRP mula sa kasalukuyang antas nito sa ilalim ng 200-week moving average. Kung magsisimula po tayo sa kasalukuyang area at magkaroon po ng 10 beses na pag-angat, ang presyo ng bawat XRP po ay pwedeng umabot sa higit $11. Ayan, sabi rito, the price would reach above $11. Dito po pumasok ang math ng analyst. Kung ikaw ay may hawak na eksaktong 6,250 XRP sa presyong $11 bawat isa, ang kabuang halaga ng iyong portfolio ay aabot po ng $62,000. Kaya pasabog po tayo dyan mga crypto. Mula po sa maliit na kapital na ipinasok mo habang ito ay nasa $1.13, ang potential na growth ay napakalaki. Ngayon, paano naman kung ang cycle na ito ay mas maging malakas at umabot ng 14 times? Yan, or 14x na gain. Kung mangyayari po yan, ang price target ay posibleng pumatak sa presyong $15 per coin. Yan. Sa halagang $15, ang iyong 6,250 XRP ay mas magiging malaki pa ang halaga. Nilinaw din ng analyst na ang numerong 6,250 ay hindi po isang ceiling o limitasyon. Ito po ay isang baseline o panimulang punto lamang para sa mga gustong magkaroon ng dissenting position. Sinabi niya na marami sa atin ang may kakayahan at potensyal na mag-ipon ng mas higit pa sa numerong ito, depende sa sariling financial capacity. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon po ng malinaw na goal bago po matapos ang buwan. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang kahalagahan ng timing at ang July deadline. Yan, bakit nga ba July ang ibinigay na deadline ng analyst? Bakit hindi August o hanggang katapusan ng taon? Paliwanag niya, ang bawat nakaraang cycle ay nagpapakita ng explosive upward movement o ang biglaang pagsabog ng presyo ay nangyayari sa napakaikling panahon matapos makuha muli ng presyo ang itaas na bahagi ng 200-week moving average. Ang pagbaba po ng presyo nitong simula ng June ang nagdala sa atin sa antas na ito at ang kasalukuyang linggo ang itinuturing na pinaka-practical na accumulation phase. Kaya sa aking opinion tungkol dito, ang pagtatakda po ng deadline na gaya ng July ay isang magandang paalala tungkol sa konsepto ng time and opportunity. Sa trading at investing, ang presyo ay hindi naghihintay para sa sinuman. Ang window para sa mababang presyo ay madalas na nagsasara ng napabilis ng walang anumang babala. Kapag nagsimula ng gumalaw ang mga malalaking institution at bumalik ang kumpiyansa sa market, ang mga retail buyers na nag-aalinlangan ay madalas na naiiwang nakatitig na lang sa chart. Ang aking pananaw po sa $11 hanggang $15 na target ay isang paalala na sa crypto ang mga numerong mukhang imposible sa simula ay pwedeng maging realidad sa loob lang ng ilang linggo kapag pumasok na ang totoong momentum. Kung titingnan po natin ang utility ng Ripple at ang patuloy na pag-adapt kay XRP ngayong taong 2026, ang mga pundasyon ay mas matibay ngayon kumpara noong taong 2020 o 2017. Kaya naman ang math na ipinakita ng analyst dito na si Levi Rayfield ay hindi lamang basta hula, kundi isang projection na nakabatay po sa kung ano ang kaya at nagawa na ni XRP sa mga nakaraang pagkakataon. Ang pagbili ng 6,250 XRP sa presyong $1.13 ngayon ay nangangailangan po ng puhunan. Pero kung itatabi ito para sa long term, ang risk to reward ratio ay mas pabor po sa mga bumibili sa ganitong pagkakataon. Kaya dapat po nating isipin
na ang July ay madalas na nagiging panimula ng ikatlong quarter ng taon. Sa aspeto ng financial markets, ang pagsisimula ng bagong quarter ay kung saan ang mga pondo at mga malalaking investors ay nagbabago ng kanilang mga strategy at nagpapasok ng bagong kapital. Kung ang accumulation phase na ito ay matapos bago mag-July, ibig sabihin ay handa na ang entablado para sa susunod na malaking pagtakbo ng presyo. Kaya ang masasabi ko po ay mag-set ng baseline bago ang petsang ito at ito po ay isang matalinong paraan para maiwasan ang emosyonal na pagbili o yung tinatawag nating FOMO o fear of missing out kapag mataas na ang presyo. At ayan, sa kabuuan, ang pinakamahalagang aral po dito ay ang pagkakaroon ng plano at disiplina. Ang market, ang cryptocurrency market, ay kilala po sa pagiging pabago-bago nito. Ang presyo ngayon na $1.13 ay pwedeng gumalaw ng paitaas o paibaba sa mga susunod na araw. Pero ang focus ng isang matalinong trader ay dapat laging nasa malaking larawan o ang long-term horizon. Ang pagtatakda ng target na 6,250 XRP ay nagbibigay ng direksyon. Sa halip na bumili ng walang plano, ang pagkakaroon ng specific na layunin bago ang isang takdang petsa ay nakakatulong para maging mas systematic ang ating pag-iipon. Kung ang kasaysayan ay muling magpapakita ng kanyang lakas, ang mga nakakilos sa tamang panahon ang siyang makikinabang sa mga darating na buwan. Kaya palaging tandaan na ang impormasyong ito ay gabay lamang para sa inyong sariling pagsusuri. At ang bawat hakbang sa pananalapi or finance ay dapat pinag-iisipang mabuti. Kaya yan, manatili po tayong alerto sa mga susunod na araw habang papalapit po ang buwan ng July. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaari na rin po ninyong sunod na panoorin ang recommended video natin dito.